Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walong buwan ang mabilis na lumipas. Maliit lang magbuntis si Athena. Wala si Anton dahil nasa school pa ito. Pero tinext siya ng huli, nakakain sa labas. Kaya naman nauna na siya sa mall. Dahil malaking bulas naman siya, hindi masyadong iskandalosa ang kanyang pagbubuntis. Walang nag-isip na 17 anyos pa lang siya. Kahit na ba mukhang inosente pa, ay malaanghel at maamo niya mukha. Abala siya sa pag-window shopping nang may tumawag sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkaputla niya nang makita ang pinsan niyang si Kuya Rod. Baka sa mukha nito ang malaking pagtataka habang nakatingin sa kanya at dumilim ang mukha nang bumaba na ang tingin sa nakaumbok niyang tiyan. "Please, Kuya Rod, huwag mo itong sasabihin kina Mama." Pakiusap niya ng ilang ulit. Dinala niya ito sa condo unit nila ni Anton. Tinawagan na rin niya ang lalaki. Si Rod ay bagamat kalmado na, ay mababakas pa rin ang galit dahil madilim ang mukha nito. Napalingon silang pareho nang bumukas ang pintuan at iniluwa niyon si Anton. "Rod, hayop ka." Hindi agad nakapalag si Anton. Matapos undayan ng suntok ni Rod, napadsadsad ito sa pader. Si Athena ay napapatda sa kinatatayuan. Hindi inaasahan ang bayolenteng reaksyon ng pinsan. Saka lang siya nakakilos nang muling tatama ang kamao ng huli kay Anton. "Kuya Rod, tama na please." Pero walang narinig ang dalawang lalaki na nag-iiringan ng tingin. "Tarantado ka dito, Ores. Bata pa si Athena, binuntis mo na." "Handa akong panagutan siya, Rod. Kahit ngayon na mismo." Matatag na wika naman ni Anton. Hindi nagbababa ng tingin at nangaarok at matalim na tingin ni Rod Villafaranco. "Bueno, maghanda kayong dalawa. Dahil aalis tayo. Magpapakasal kayo, ngayon din." May painalidad na ang boses nito. Matapos bitawan si Anton. Ang binalingan naman ay si Athena. Nahilam sa luha ang mga mata. "Kailangan niyang panugutan ang nangyari sa inyo, Athena. Kapag hindi ka pumayag, ora mismo, tatawagan ko ang mga magulang ninyo para sila na ang magpakasal sa inyong dalawa." Napayuko naman si Athena at napaupo sa sofa. Hinang-hina siya. Pabagsak na sumarado ang pintuan. Alam niyang babalik si Rod. Tahimik lamang na lumapit si Anton at lumuhod sa harapan niya. Hindi niya alam pero nasasaktan siya sa ipinapakitang pag-iyak ng nobya. "Tahan na. Ayaw kitang makulong sa responsibilidad sa akin, Anton." Umiiyak na wika naman ni Athena. Napangiti naman si Anton. Pinunasan ang mga pisngi niyang basa sa luha. "Hindi mo ba ako mahal?" Napalunok siya. "Kasi ako, mahal na mahal kita, Athena." Napasinghap naman si Athena. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na minamahal siya ng lalaking dati ay pinapangarap lang niya. "At handa akong panagutan ka. Anton, please, magtiwala ka sa akin, okay?" Napalunok naman si Athena at napilitang tumango rito. Nagbalik nga si Rod. Hindi katulad kanina ay kalmado na ito. Ngunit nananatiling madilim pa rin ang mukha at tiim ang mga bibig nito. "Pinasundo ko na si Judge Rocaforte. Maghanda na kayo. Ikaw, Anton, gusto kitang makausap. Sumunod ka sa akin." Maikli ang tono nito. Matalim ang tinging ipinukol kay Anton bago tumalikod at pumasok sa kusina ng karugnog na sala. Kinakabahang tumingala si Athena kay Anton.
Isang assurance ng ngiti at pisil sa kanyang kamay naman ang itinugo nito. I'll be back, anito at pumasok sa kusina. Walang nagawa si Athena kundi ang hintayin ang dalawa. Tumagal ng halos 30 minuto ang pag-uusap ng dalawa. Bago nagbalik sa sala, kaagad siyang napatayo. Kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki ay hindi niya nalaman pa. Kay Rod agad dumapo ang paningin niya. Hihintayin ko kayo. Magbihis na kayong dalawa. Sasalubungin ko sa baba si Judge. Pakli naman ito. Sarado ang ekspresyon kaya mahirap hulaan ang nasa isip nito bago sila talikuran at lumabas. Sige, salamat Rod. Ani naman ni Anton. Nakasunod rin ang tingin sa nakakatandang lalaki. Binalingan siya ni Anton nang mawala na ito sa paningin nila. Magbihis ka na Athena. Paparating na si Judge. Suotin mo yung binili nating white dress mo kahapon. Sige, I'll see you. Napapikit siya ng gawaran siya nito na magaang halik sa noo at buong pagsuyong tinitigan. Natatakot pa rin siya pero dahil sa nababasa niyang kislap ng katuwaan sa lalaki ay unti-unti iyong napalis. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Kinakabahan ako Anton. Ngayon lang nagsising-in sa kanya na totoo na ang lahat. Na ikakasal na siya agad sa murang edad ni sa hinagap. Hindi na naisip na mangyayari ito ng ganito kaaga. Napakabata pa niya ngunit heto at mahaharap na siya sa bagong responsibilidad bilang isang ina at asawa. Alam niya ang mabigat na konsekwensya ng mga magiging desisyon at hakbang nila ni Anton. Hindi siya handa ngunit wala na siyang pagpipilian. Huli na para umatras. Isang buwan na lamang ang hihintayin nila at masisilayan na nila ang kanilang anak. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Anton. Oras na makita nito ang sanggol na isisilang niya. Paano kung malaman nito ang totoo? Magagalit ba ito sa kanya? Itatakwil rin ba siya nito? Kukunin ba nito ang anak nila? Alam niyang masama ang magsinungaling. Katunayan kotang-kota na nga siya roon. Pero masisisi ba siya ni Anton kung hindi niya masabi rito ang totoo dahil sa matinding takot? Oo nga't mas ipinursige nito ang pakasalan siya pag nalaman ang kapangahasang nagawa nito noon. Ngunit ayaw niyang matali ito sa kanya nang dahil lang sa responsibilidad, sa konsensya na ginawa nitong pagsira sa kabataan niya. Isa pa ay natatakot rin siya sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Tiyak na kung hindi man pipilitan silang ikasal na dalawa ni Anton, hindi mangingimi ang mga itong ipakulong ang huli. Masisira ang reputasyon ng mga Ditores, ang kinabukasan ni Anton, ang mga pangarap nito at si Amanda. Tiyak na kasusuklaman rin siya nito. Kaya paano pa siya makakapagdesisyon ng tama? At nalilito na siya. Kailangan na lang niyang sumabay sa agos ng pangyayari at saka na lang siya uli mag-iisip kapag nariyan na ang mga problema. Sa ngayon, magpapakatatag na muna siya. Sweetheart, are you done? Nariyan na. Binuksan niya ang pintuan at tumambad sa kanya. Ang makisig na anyo ni Anton. Nakaputing polo ito at itim na slacks. Bagong ligo at umaalingaw-ngaw ang panlalaking mamahaling pabango. Ang buhok na parating magulo ay maayos na nakasuklay patalikod. Walang ibang suot na aksesorya ang lalaki kundi ang mamahalin nitong itim na relo. Nabasa naman niya ang paghanga sa mga mata nito matapos siyang pasadahan ng tingin. Hinayaan lang niyang nakalugay ang mahaba niyang buhok sa kanyang likuran. Manipis na kolorote naman ang pinahid niya sa kanyang maputlang mukha. Nagwisik na lang siya ng pabango at ang tanging mga alahas na suot niya ay ang kwintas na manipis at isang pares ng maliit na hikaw na minana pa niya sa kanyang ina. Ano? You're so beautiful, sweetheart. Uminit ang puso niya sa papuring iyon ni Anton. Ikaw rin naman, napakagwapo mo ngayon.
Ngumiti naman si Anton at lumapit sa kanya. Nanunodyo ang mga tingin nito. Ngayon lang? Araw-araw. Mahinang usal niya habang nakatingala rito. Kumislap sa kung anong emosyon ang mga mata ni Anton habang nakatunghay sa kanya. Humigpit ang hawak nito sa bewang niya. Stop right there, sweetheart. Baka makalimutan kung kailangan muna nating ikasal bago kita angkinin ngayon. Uumbagin ako ng tuluyan ni Rod kapag hindi pa tayo bumaba ngayon. Natawa siya ngunit agad ring napalitan ng pag-alala. Sa kaniya naalala ang balak na itanong kanina. Anong pinag-uusapan ninyo? Sa amin na lang yun, sweetheart. Basta ipinatag mo ang loob mo, okay? Huwag ka mag-iisip ng kung ano. I want you to look at me, only me, habang ikinakasal tayo, okay? Tumango siya at sumabay rito sa paglalakad. Sa kabilang silid idinaos ang pinakaikli at impormal na kasal na nasaksihan ni Athena sa tanang buhay niya. Ang mga witnesses nila ay sina Rod, isang major na sundalo na kakilala nito, ang tumatayong ninong sa kasal. Kasama naman si Judge Rocaforte. At ang panghuli ay ang pinsambuo ni Anton de Torres na si Atlas Zacarias. Ang reception ay sa mismong mamahaling restaurant. Nakatapat lamang ng condominium unit nila. Maikli lamang iyon, bagamat naiilang dahil poros mga lalaki ang kasama nila, ay nakikisali pa rin si Athena sa kwentuhan. Athena, gusto kitang makausap. Napabaling naman siya kay Rod nang lumapit ito at bulungan siya nito. Tumingin siya sa katabing si Anton na ngumiti at tumango lang sa kanya. Ilang sandali pa ay sumunod na siya kay Rod. Natagpuan niya ang huli na nagbubukas ng sigarilyo sa smoking area sa balkonahe ng second floor ng restaurant. Hindi siya lumapit ng tuluyan dahil ayaw niyang makalanghap ng sigarilyo. Kahit na noong nagsasama sila ni Anton, hindi na rin ito naninigarilyo kapag nariyan siya sa paligid. Marahil gumagamit na rin kapag tulog siya para maglabas ng stress dahil sa law school na pinapasukan nito. Napuna naman siya ni Rod pati ang reaksyon niya. Kaya agad nitong itinapon ang upos matapos idikdik sa ashtray. Saka lang siya lumapit. Alam niyang seryoso ang pinag-uusapan nilang dalawa. Isa pa, kanina pa niya itong gustong makausap. Hanggang kailan ninyo gustong itago ang lahat ng ito sa mga magulang ninyo, Athena? Seryosong untag naman ni Rod habang nakatitig na mataman sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito dahil sarado ang ekspresyon nito. Ang plano namin, pagkatapos kong graduate, saka namin sasabihin ang totoo. Nabalitaan kong huminto ka na sa pag-aaral. Paano mo ipapaliwanag sa mga magulang mo na 1 taon kang tumigil? At kaagad ba makakapag-aral ka pagkatapos mong manganak? Napahingal siya sa labis na tensyon at kaba. Nalilito na rin siya. Napuna ni Rod ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi malang siya nito nilapitan. Tila nayayamot pa rin ang lalaki sa madali ang pagpapakasal at pagbubuntis niya. Balak kong mag-homeschool, kuya. Dapat ginawa mo yan habang nagbubuntis ka. Napalunok siya at napayuko sa sinabi nito. Hindi niya masabing wala naman talaga siyang planong mag-homeschool dahil hindi option iyon para sa kursong nais niyang kunin. I am still disappointed with you, Athena. Pero wala akong magagawa. Maliban sa suportahan ka, hindi ba? Napakabata mo pa. Hindi mo ba naisip ang sakit na maidudulot nito sa ginawa ninyong kapusukan sa mga magulang mo? Marami ka pang pangarap. Hindi mo mai-enjoy ang kabataan mo dahil sa mga ginawa mo. Pero nariyan na yan. Bilang nakakatanda sa inyo, wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang pagsabihan ka at suportahan. Sana lang naging tama ang desisyon mo, Athena.
Nakikita kong mahal na mahal ka ni Anton. Sana hindi niyo pagsisihang pareho ang mga ginawa ninyo. Matapos siyang yakapin na mahigpit ay kumalas na ito sa kanya. Ako na ang magsasabi sa mga magulang mo tungkol sa kalagayan mo rito sa Maynila. Pagtatakpan kita, hanggat kaya ko, Athena. Pero hindi ko maipapangako na hindi mabubuking ang mga sekreto ninyo. Halika na, mahamog na rito. Inaya siya nitong muling bumaba. Naupo siya sa tabi ng asawa na agad ginagap ang mga kamay niya. Namumula na ang punong tainga at leeg ni Anton. Nagpaalam na rin si Rod. Pagbalik nila sa kondo ay alalay ni Athena ang asawang sumusuray na sa paglalakad. I'm sorry, sweetheart. Naparami ang inom ko. Hindi ko natanggihan si Ninong. Hinging paumanhin ni Anton matapos niya itong alalayan paupo sa sofa. Pipikit-pikit ito dulot ng kalasingan. Ikikuha kita ng inumin at pamunas. Sandali lang. Pinigil siya nito sa braso at dumilat. Tinitigan siya ni Anton na matagal at ngumiti. Sa kasiya marahang kinabig pa upo. Hinawi nito ang buhok niya at hinaplos ng marahan ang kanyang pisngi. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko ngayon. Alam mo ba? Mariing usal naman ni Anton. Hindi naman kumibo si Athena. Nanatiling pinanunood ang lasing na nagsasalitang si Anton. Kasi matagal kong pangarap na natupad ito. Pangarap? Iyon ay ang makasal tayong dalawa. Napasinghap siya sa pag-amin naman ito. Anton, natatandaan mo ba? Nung una tayo magkita, naglalaro kayo ng kapatid ko sa likod bahay. Hindi ninyo ako napansin noon dahil masyado kayong abala. I was there, hiding in the dark, while watching you, admiring your beauty from afar. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi to pwede. I shouldn't be like you. You know why? Bata ka pa. Eke sa akin ang mga bata sa akin. I want my women, my age or a bit older than me. But what I can do? I fell in love with you instantly. Anton, pumupungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya mga labi. Hinahaplos iyon ng hinlalaki nito. Pamaya-maya'y humihikbi si Anton. But I was hurt. I was hurt, Athena, when I found out that you were, hindi nito na ituloy ang sasabihin. Suminghap at ikinulong ang kanyang mukha sa mga mainit nitong palad. But I don't care about that. I don't care about that love. Wala akong pakialam kung sino man ang nakauna sa iyo at nakabuntis sa iyo. Ang importante, sa akin ka na ngayon. Akin na kayong dalawa. Bumaba ang ulo nito at hinalikan ang tapat ng puso niya. Sa akin na kayong dalawa. Wika ni Anton habang napapaidlip na ito. Naiwan namang tulala si Athena habang punong-puno ng agam-agam ang puso niya.